Parehong naglabas ng kani-kanilang pagsusuri ang NBI Forensic Team at PNP Anti-Cybercrime Group para pabulaanan ang videong kumalat sa social media kung saan isinasangkot si Pangulong Marcos Jr. na di umano'y gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Ayon sa dalawang ahensya, hindi si Pangulong Marcos ang nasa mga larawan. Si Paul Montimon magbabalita. Bunga ng masusing pag-aaral at paghihimay-himay sa mga kumalat na video at larawan na nagsasangkot kay Pangulong Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga, parehong pinabuluanan ng NBI Forensic Team at PNP Anti-Cybercrime Group na hindi si Marcos Jr. ang nasa video. Batay sa pag-aaral ng mga expert, magkaiba raw talaga ang tenga ng dalawang larawan. From the two photos that were presented as done spectral analysis from the video spectral analysis, you can see that the triangle notch here are embossed compared here, which is not that embossed. Also, the inner triangle notch is larger here. This is narrower on this picture. Also, the anti-triangles here is more embossed as compared here, which is not embossed. So it means this picture is definitely not the same. Giit pa ng DILG na una nang nagbigay ng kanyang pagsusuri, malayong-malayo raw talaga na si Pangulong Marcos ang taong gumagamit ng di umano'y illegal na droga. Hindi naman kasi ako doktor, pero tignan niyo po itong ibabaw na ito. Ang tawag nila helix, yung parang talukap. Tignan niyo sa nagpapakanggap, tignan niyo, mas malapad, mas tupi, mas paksa. Tingnan sa Pangulo, manipis, mas bukas. No? Para sa NBI, tila isang pagmamaliit ito sa kakayahan ng publiko na suriin ng tama ang video at papaniwalain na si Marcos Jr. ang laman nito. Kala mo, kamukha talaga ng ating Pangulo. Gawa ito ng mga disgruntled na tao na ang nakakainis ay minamaliit ng intelihensya ng ating kababayan. Akala nila napakaliit ng utak nating mga Pilipino. So yun ang ikinagagalit natin. Babala naman ng DOJ, mayroon silang magandang lead sa makapagtutukoy sa nasa likod ng malisyosong video na ito. We are investigating this very deeply. And we already have substantial leads on how we will be able to identify the perpetrators of this malicious video. Sa ngayon, maingat pa ang otoridad sa pagtukoy kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng video, pero tiniyak nila na makukuha ang mga taong ito. We cannot identify the individual or individuals that may be involved in perpetrating this fabricated and malicious video showing the president in a bad light. But definitely we are going into the bottom of this, and soon enough we will be able to identify these individuals. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montimon.